Buenos días a todos mis amigos. Eso Carancho, Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 7, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon, ang inyong pinakahihintay, ang nag-iisang alkalde ng Himpapawid, ay nagbabalik, si Mayor Fred Lim. Mayor, good morning. Good morning sa iyo, Mig, sa Carancho at sa ating mga takapaginig. Ito po ang inyong katapat, Fred Lim. Pasensya na ho kayo ng mga nakaraang araw. Hindi ko nakadalo dito sa palatuntunan ni Mig. No? Dahil, Natin, Mayor. Natin. Dahil nagkaroon ako ng ingrowing toenail. Ayun. Pero ang sinasabi ng mga iba, alam mo na, yung mga kakontra natin sa politika, hindi na daw ako makatayo. Malala na raw. At ako daw bedridden. Sa bagay, mahirap talagang tumayo pag infected yung iyong toenail. Nangyari na sa akin yan, estudyante pa ako dahil nauso dati yung mga patulis na sapatos eh. Oh, yun. Ayun, yun talaga napakasakit yan, lalo na yung pag binunot yung kuko dahil kaya naman binubunot yung kuko para matanggal na yung source ng infection kasi parang lumalagari yung kuko eh. Katulad ng nangyari sa inyo. Pero maginhawa na ngayon. Pagaling na yung sugat. Kasi nga ayaw pumasok nung gamot doon sa ilalim ng kuko. Kaya walang remedyo kundi tanggalin yung kuko. Pero yan din ang sa talang buhay ko, yan ang pinakamasakit na iniksyon na tinanggap ko kasi pag yung daliri ng paa ang ininiksyonan, puro nerve endings pala yan, napakalaki. Ang laki ng karayom na itinutusok dyan, lalo na kung meron yung infeksyon, hindi mahirap gumana yung pangpamanhid. Kasi kung namamaga, hindi talaga magiging effective yung pampamanhid. Pampamanhid talaga pero okay na kayo. Medyo nahihirapan lang lumakad ng konti. Medyo paika-ika. Pero yung inyong mga kaibigan dito sa lungsod ng Maynila, kung ano-anong pinakalat. Kaya nga, pinatatawagan ko kayo halos araw-araw nung nakaraang 2 linggo, nung kasagsagan ng problema nyo sa paa. Dahil kasi, yun nga, natatanggap namin, marami raw, may kumakalat, kasi may nagpapakalat, na bedridden na naman daw kayo. Kuha na lang. Patawarin na sila ng Diyos sa kanila mga ginagawang paninira. Ayun. Hindi, pag nakikita naman kasi ko, kasi kung Sabado at Linggo, nagbibigay ako ng wheelchair. Itong nakaraan, alam ko na. Pag nitong nakaraan Sabado, yun nga, parang comment nila akala namin hindi na kayo makalakad. Sabi ko, hindi, nakakalakad pa tayo. So in other words, yung mga kaibigan nyo sa Maynila na nakikinig, sinusubaybayan ang ating palatuntunan tuwing umaga. Pag alam nila, pag absent kayo. Salamat po at nakikinig naman kayo. Sa inyong pagsuporta at pakikinig sa aming palatuntunan ni Migs. Araw-araw. At umasa ho kayo na kami naman walang personal na dito ng mga sinasabi, kundi kung ano lang ang katotohanan, kung sino yung nangangailangan ng tulong, kung sino yung naargabyado, sinisikap namin ni Migs na matulungan naman. Ayun. Anyway, yung mga naninira sa inyo na nagmo-monitor dito sa ating programa, dagdag pa rin sila sa ating ratings. Kasi inaantabayan na nila kumbaga, nag-attendance check sila kapag absent kayo dito sa programa natin, yun. Biglang may palalabasin ng mga kung ano-anong mga impormasyon o disinformation ukol sa inyong kondisyon. Pero pwede naman kayong bisitahin dito di ba? Yun sila Karereng bumibisita dito sa inyo. Tsaka yung mga iba mga supporter, yung mga iba mga kaibigan nyo, kahit na hindi yung taga Maynila, kayo nabibisita dito. Okay. Anyway, Mayor, meron tayong report naman na manggagaling saan ba ito? Okay. Mula kay RJ Patrol numero 2 na si Jojo Sikat na meron siyang update kaugnay dito sa pagkaso ng ombudsman kay DOTC Secretary Jun Abaya. RJ Patrol! RJ Patrol!
Jojo, Yes, kinwestiyon nitong si Senadora Grace po, itong ombudsman dahil sa hindi nito isinama sa kaso. Itong si Department of Transportation and Communication o TOT si Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya sa maanomalyang kontratang pinasok ng Metro Rail Transit sa kanilang maintenance provider. Iginiit nitong si Po na malaki ang pananagutan nitong si Secretary Abaya dahil ito mismo ang pumirma at nag-aproba sa maanumalyang kontrata kung saan umabot sa 600,000 pasahero ng MRT ang napeperwisyo araw-araw sa palpak na serbisyo nito. Sa kabila nito, pinuri naman itong si Po ang ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay dating MRT3 General Manager Albi Tangcol III at 5 pang opisyal sa pinasok na maanumalyang kontrata na aabot sa 11.5 milyong dolyar sa Philippine Transrail Management dahil sa walang naganap na bidding. Nababahala rin ang senadora na kanilang susubaybayan ang kaso ay nagbabala itong senadora na kanilang susubaybayan itong kaso at hindi tatantanan upang mapanagot ang mga nakasuhan sa perwisyong ginawa nila sa mga pasahero ng MRT. Sinabi pa nitong si Po na umaasa ito na magiging babala itong naturang hakbang sa lahat ng opisyal ng gobyerno na hindi kailanman kukonsintihin ang katiwalian at iligal na gawain sa pamahalaan. Mula sa Senado, ito si Jojo Sica, RJ Patroller, numero 2 para sa DCRJ 810, 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. maraming salamat sa ulat na yan, Jojo. Yan po si Jojo Sikat, nag-uulat live mula sa Senado. RJ Patrol! RJ Patrol! Anyway, Mayor, meron po tayong inaantabayanan pa rin na balita ngayon, yung update tungkol dito sa transport strike. Kasi itong grupong ACTO, yung Alliance of Concerned Transport Operators, pagkakaalam ko, magsasagawa ng isang transport strike para iprotesta. Ngayong araw na ito, para iprotesta daw yung pag-phase out sa mga medyo luma ng mga jeepneys, mga behikulo, dahil balak i-phase out na ng LTO at ng LTFRB, yung mga medyo kakarag-karag na siguro ng mga jeepney. Kaya siguro maya-maya makakapanayam natin sa linya ng telepono ang tagapangulo nitong akto na si Ka Efren De Luna. Anyway, kung matutuloy naman siguro, Mayor, itong transport strike na ito, hari nawa maging mapayapa naman. Dahil kasi pagkakaalam ko, hindi lang daw lalabas yung ibang mga jeepney drivers. Gayunpaman, hindi natin alam kung magiging malaki ang impact nito. Pero sana yung mga pagkilos na nakakaperwisyo naman sa mga mananakay, sa riding public, pagpaliban na muna natin. Siguro kung galit lang tayo dun sa mga ahensya ng gobyerno, isampahan na lang ng kaso. Tama ka doon, Migs, dahil bagamat may pinagbabasihan yung kanilang reklamo, ika nga. Siyempre, mawawalan sila ng sasakyan. Ang problema, yung perhisyong idudulot naman doon sa mga pasahero. Ayun. Papasok ka ng alas 8 ng maga, aalis ka ng alas 7 o alas 6:30, kung wala kang masakyan, paano kang makakapasok doon sa trabaho mo? Kalimitan, Mayor, kasi pinasasakay para pumasok pagkatapos usually yung paghapon na para hindi na-stranded. Anyway, balikan natin maya-maya yung issue na yan, Mayor. Pero ngayon, makakapanayam natin live sa linya ng telepono si Ginoong Steven Kua, presidente ng PAG-ASA. Yung PAG-ASA, yung Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Good morning, Steven. Good morning, Miguel. Mayor Lim, good morning po. Good morning, Steven. Apo. Mayor, ito si Steven, siya yung presidente na itong grupong PAG-ASA. Ito yung mga groceries at supermarkets na karamihan dito hindi masyadong malalaki. Pagkakaalam ko. Di ba, Steven, miyembro nyo, yung membership nyo karamihan, yung mga community groceries, di ba? Correct. Pero medyo may mga malalaki din, saka malalaking chains din. May mga 23 stores na chain, no, outlets, no? All over the Philippines naman to. Let me name a few, probably. Lianas, Isetan, no? Miyembro nyo rin yan. Members din yan, So, hindi naman exactly maliliit na tindahan yan, mga yan. Okay. Pero Steven, ang mainit na issue ngayon, meron kasi mga usap-usapan na pinapabulaan na naman ng Department of Trade and Industry na posibleng magkulang daw, magkaroon ng shortage sa ilang mga bilihin
na sensitibo pag ganitong holiday season. Partikular na, naririnig ko yung fruit cocktail at yung evaporated milk. Tama ba yon? Yung condensed milk. Condensed actually, milk, yes, okay. Mga, ano yun, mga Condensada. ingredients for fruit salad. No? Alam mo Ayun. naman, pag Christmas, lahat ng tao may kailangan, may fruit salad, may spaghetti, may barbecue, may hamon, di ba? So, well, every year naman yan, hindi lang naman this year. Every year naman there's always the threat na maaring maubusan tayo ng mga ganong klaseng produkto, no? This particular year, we're not saying mauubusan tayo talaga for sure ng mga fruit cocktail or condensed milk, but certain brands, no, yung mga prime brands, maaring kulangin sa certain supermarkets. So hindi naman talaga kukulangin sa merkado, no? Kaya lang baka kulangin dahil yung distribution medyo nabigay sa mga bigger chains of supermarkets. So yung Nako. mga maliit, no, o yung mga mas kokonting outlets, no, kokonting yung chain na mas maliliit, maaaring di mabigyan nung hinihiling nilang request nilang orders, no. Like example, pag umorder ng 100 cases, yung iba binigyan lang ng 20, yung iba binigyan lang ng 2 cases. Ganun lang. So, maaaring kulangin. So bakit gano'n? Meron bang shortage sa produksyon na itong yung mga bagay-bagay na yan? Well, I was told that for fruit cocktail, for example, no, pineapple in particular, I heard, I'm not yet confirmed this, because of the drought, no, El Nino, medyo production is not up to par, no, hindi yung kanilang inaasahang maani na prutas, no, food for the canned good. Pero sa presyo naman ng mga bilihin, meron ba, kasi alam naman natin na meron din tayong mga retailers na minsan taking advantage, nagsasamantala dahil talagang peak yung demand ngayon. If you'll ask me, retailers taking advantage, ang karamihan is, within sa mga palengke, wet markets, okay? Okay. Now, I don't think they really want to take advantage, kaya lang, it's because of the situation. Minsan, pag naubusan ng stock at nag-replenish ka, hindi naman sila nag-replenish ng ilang cases, di ba? Pira-piraso lang. So when they replenish, medyo mataas na yung kanilang cost of acquisition, yung kanilang pagkuha. Like for example, yung mga ibang supermarkets ngayon, kapag naubusan ng prime brands at bumili ulit sa kanilang supplier, distributor, at walang mabigay sa kanila, they may Prime. have to buy from wholesalers, they may have to buy from other supermarkets, they may have to buy from other sources na maaaring mas mahal. At kung mas mahal ang kuha mo, natural, mas mahal din ang, para yung patong mo, same percentage, mas mahal lalabas ang iyong selling price, di ba? At kung kinuha ito, sa shelves ng supermarkets, kinuha ng mga taga-palengke, nagbebenta sa palengke, natural, mas mataas ulit ang benta nila. Okay. Pero generally naman mga pagkain, yung meat, kunyari chicken, yan ang mga mabili. Pork Right now, very stable lahat. Very stable. Ang supply, and price. ang presyo, very stable. So, go out and buy now if you can. Don't wait till the last minute. Of course, kung wala kang budget, wala tayong magagawa. Kung hinihintay mo, wala pa yung Christmas bonus mo, Okay. sweldo sa 15, no? 10 days before Christmas. Kung wala kang budget, wala tayong magagawa. Pero kung meron, go out and buy now habang, huwag kang makipagsikipan. Hindi lang sa pila ng supermarkets, no? Pero wag naman yung panic buying na No. We're nag-uunahan not asking you na. to panic Kasi buy. kawawa naman yung iba eh. We're just asking you to buy what you need. Ganun din naman eh. In Bibili advance, tayo ng yes. 3 lata, bumili ka na ngayon. 3 Hindi lata. naman 10 lata pinabibili sa'yo. Steve, meron tanong sa'yo si Mayor Fred. Yes, Mayor. Alam mo, consumer tayo, Stephen, Apo, Mayor. Siguro, o kaya yung sa mga sinasabi ninyong meron mga grocery o tindahang maliliit. Apo. Ang problema kasi dyan sa mga may tindahan, yung kapital eh. Apo. Yung iba dyan nangungutang yung tinatawag nating 5-6. Apo. Kaya ang pakiusap natin sa government institutions, kamukha ng Land Bank Apo. o kaya Development Bank, na largahan nila yung pagpapautang dito sa mga small retailers, di ba? Small and medium. Oo, para makabili sila, na makapag-stock sila. Kasi papasok dyan yung law of supply and demand eh. Correct. Di ba? Kung kokonti ang binibili mo para ipagbili, tapos nauubusan because of the demand, yan nga, medyo tataas ang presyo. Correct. Whether we like it or not. Siyempre, malaki mas marami ang binibili ng mga tao dahil inahanda nga sa Noche Buena, Medianoche, na kinakailangan magkakasama ang pamilya at merong kinakain sa hating gabi, sa 12 midnight, di ba? Apo. Alam mo, nung araw, nakagisnan natin yan eh. Yan lang inaasam-asam natin eh. Ayun.
yung Noche Buena at Ano, Medianoche. Kasi nandyan ang hamon, Me- nandyan ang keso, nandyan yung Yun. Hindi mawawala pork yan. salad. Oh. Mayor, mabanggit ko lang ito si Steven. Yung pwesto nito, medyo hindi na rin small naman yung kanila. Malaki na rin yung grocery. Ito yung makikita nyo dun sa may welcome rotonda dun sa bandang gilid. Dun sa tabi Espanya? ng diyan sa yung Espanya bungad. po. Sa may UDMC. Mm-mm. Makikita nyo meron 1948 pa kasi po kami, parang father ko. ay yung father niya parang ano pa yata yung liberation pa lang ng Maynila ano na Opo. Nung tinayo yung rotonda noong 1948, after the war. 48. O yan. Ano ba yung pangalan ng Chinese yung pangalan ng ano ba yung Susing ang pangalan Susing tatay ko. ngayon. Susing, yun ang tawag sa kanila. Opo. Ano ang tawag? Susing. Ewan ko, baka kilala nyo dahil alam Oo. ko taga-area rin kayo niyan di ba? Oh, hindi nga, siyempre, pare-pareho naman ng kwan eh. Apo. Nagpapakinabangan yan eh. Apo. Mayor, ang Nagtitinda tungkol doon sa at saka sinabi yung niyo, no? consumer. Hindi naman kailangan bumunta sa mga malalaking institution like Land Bank or DBP. Marami naman dyan na nagpapahiram sa mga SMEs na hindi naman kailangan 5-6, di ba? Marami namang mga small nagpapahiram sa mga SMEs na ang rates hindi naman kasintindi ng mga 5-6 eh. Kaya lang, natural, minsan humingi ng papeles, humingi ng konting assurance na mababayaran sila, di ba? Whereas yung mga 5-6, wala kasing hiningi yun eh. Basta, bayaran mo lang ako the next day. Yun lang, interest lang ang kanilang habol eh. Di ba? Ano, Steve, tanong ko lang. Kasi alam mo yung mga traditional na binibili ng ating mga kababayan pag Pasko, yung hamon tsaka yung queso de bola, di ba? Correct. Kultura na yun eh. Whether or not mahilig silang kumain o kailangan makabili sila. Kamusta ba presyo na itong mga produktong ito? You qualify, pag we say hamon, napakaraming klase. Yun na nga, yung Christmas ham, di ba? O Christmas ham ba to? Chinese ham, anong They're tawag? all Christmas ham. Merong Yung pabilog. pinakamura brick ham, ang tawag dyan. Oh. Sumunod, pear-shaped ham. So, O, yun. these are not real ham as kinat from the katawan ng baboy, no? Mm-mm. Pinagsamang mga karne na buo pa rin, ham talaga siya. Ham din, no? Kaya lang, hindi siya yung parang kinat na pinutol ng parte ng baboy, no? So, ito yung mga karne siguro na sa tabi ng buto-buto ng ano, na tinanggal mo, pag pinagsama mo, hamon pa rin talaga. Mas mura yon, di ba? From 100 plus lang yon to 200 plus, no? Yung mga ganong klase, brick ham, pear-shaped ham, no? Versus yung mga talagang, Yung yung pigi hanggang paa, di ba? yun. Yun ang mahal. Mahal na ng konti yun. Libo yun. Yung mga Plus imported 1,000 na queso de bola. Mga magkano yun ngayon? May local, may imported, no? Now, what you can do is actually, syempre, ang tao siya, keso lang, di ba, ano yun, kumbaga, sanay na kami, madalas kami kumain ng keso, di ba? Pero actually, yung keso, pag chinap mo, dinice mo, dice, at may toothpick, parang cocktail type, di ba? People cannot really tell if it's queso de bola or queso. Of course, they can if they're distinguished, taste nila medyo same. Pero, kung maraming, ganito ang gawin nyo. Isang maliit na queso de bola ang bilhin nyo, at queso gawin nyo, i-dice nyo pareho, halo-halo. Ayun. Di ba? So, kailangan Makikita smart yung din di ba? Yung medyo practical na rin ngayon dahil kasi hindi pwedeng, kasi alam naman natin yung 13th month pay tsaka yung bonus, mabilis lang masunog yan pag Pasko, no? So, kailangan, huwag yung ubus-ubus biyaya, di ba, Maging Steve? resourceful. Maging creative. Yan queso de bola also, I'd like to tell the public, no? Ang queso de bola, nakabalot ang red wax dyan. Habang nakabalot ang red wax, yung freshness niya sealed inside. Once inopen natin, hinati natin, bumili tayong kalahati, 1/4, di ba? Titigas na yan, exposed to the air, titigas yan. Kaya di ba, minsan sabi, ang tigas-tigas naman ng queso de bola kasi ref pa natin na na-chop na, di ba? Talagang, once opened, freshly dapat eaten. Mauubos mo ba yung isang buong queso de bola? Medyo may maalat yun, no? So, acquired taste. Although ako gusto ko yung original nun. Yes. Okay. Anyway, thank you very much, Steve. Mayor, meron ka pa yung, may tatanong pa kayo kay Steve bago, Hindi, ang payo ko lang doon sa mga wholesaler na yan, o distributor. Abay, dagdagan nyo yung stock ninyo para hindi masabi na kurang ang stock kaya nagtataas kayo ng presyo. At bigyan nyo ng 30 days credit yung mga suki ninyo na mga tindahan para hindi na sila Sana nga, mangutang Mayor, kasi kaya nagpapautang ganyan naman yung mga yung malalaking supply and kumpanyang demand yan na talagang wala na provided demand, na pataas. magbabayad ka.
Opo, pero din pag mas hindi ka mababa nagbayad, syempre hindi ka na pauutangin. Ayun. Correct. Thank Kaya you. lang pag Christmas, talagang medyo tight ang credit na binibigay nila, no? Saka kulang ang supply. There are certain brands, Kulang talaga Hindi supply. Ayun. Okay, thank you very much, Steve. At sa uulitin, no, bago siguro pag merong mga malaking issue kaugnay ng supply o di kaya presyo, tatawag ulit kami dyan sa inyo. My pleasure, Miguel. My pleasure, Mayor. And Thank you, Merry Steve. Christmas Pero po sa alam mo, dalawa. At para sa pakikinig. akin, mas masarap yung Chinese ham. Ayun, ako rin. Kesa doon sa American ham. Alam mo yung American ham, di ba yun ang nilalagay sa ice box. O, yun nasa cold storage. Mas gusto Pero ko nga yung Chinese ham, mainit yun eh. Niluluto yun eh. Pagkatapos ng commercial, Mayor, meron akong ikikwento sa inyo tungkol dyan sa Chinese ham. Anyway, ang oras po natin ngayon ay alas 10:25 ng umaga. That time check is brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products. Yung dalawa kong anak, nako, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Yung isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Anyway, yung kwento natin tungkol dyan sa Chinese ham na yan, alam nyo meron na yung napakasarap na tindahan ng hamon na punong-puno o pinipilahan talaga dyan sa Quiapo kapag di ba, pag Christmas season. Majestic ham. Dalawa Majestic tsaka Excelente. Yung mga, yun, Excelente. Kung titignan mo, hole in the wall parang talagang maliit na pwesto lang dun sa kanto, dun sa sulok. Pero pag Pasko talaga makikita mo minsan hanggang kabilang kalye yung ano diyan. Anyway, yung line, yung pila, yung queue. Na-interview ko na ilang beses nung gumagawa ako ng mga business feature para dun sa TV network na dating pinagtrabahuhan ko. At ang kwento, yan daw, yung kung tawagin Chinese ham na yan, sabi nung may-ari. Yung pinaka-recipe niyan, nanggaling daw sa Kastila. Okay. Spanish ham talaga yan. May tawag sila. Kaya lang, yung mga Chinese daw dati, yung mga empleyado o yung mga para mga cook nung mga Kastila nung araw, nung 19th century siguro. Pagkatapos, nung umalis yung mga Kastila dito, dala-dala na nila nung kanilang mga ninuno yung recipe. Ayan, kilala natin Chinese ham. Yung maalat-alat, napakasarap niyan. Ay siguro, itong Pasko na to, baka pumila tayo dun sa kanilang yung mga tindahan. Dahil hindi kumpleto yung Pasko pag hindi natin natitikman yan. Hindi ka na bibili nung buong yung buong Chinese ham. Yan, nagalit si Gardo. Hamon kasi pinag-uusapan natin pero hindi natin siya nababate. Anyway, yan po si Gardong ng bayan sanggang dikit ng kabutihan. Kaaway na mortal na mga kawatan. Good morning, Gardo. Na-miss kayo. Pero hindi kita bibigyan ng Chinese ham. Kasi malalagas, gagalisin. Malalagas yung buhok eh. Yun po. Pero alam mo, nabanggit mo yung Excelente tsaka Majestic. Pwede kang bumili doon ng kasi yung isang buo, medyo mahal yun eh. Pwede kang bumili doon ng kalahating kilo o quarter, no? Kaya yung para sa pagsasaluhan lang ninyo sa Noche Buena, kaya makakatikim ka rin ng ham. Pero Mayor, alam mo ang pinakamasarap dyan sa mga yung ham na yan, yung bibili nyo yung scraps, hindi yung buo, kung hindi yung mga ini-slice. Hindi lang din yung ini-slice. Yung scraps kasi, yung mga parang punit-punit, yung halos parang ginawa ng shredded na. Kasi nandiyan yung flavor talaga. Medyo malutong-lutong, medyo iinitin nyo ng konti hanggang crisp. Tapos tinapay. Yung pandesal na, hot pandesal. Basta yung tunay, hindi yung mga, mumurahin. Kasi Pasko, medyo pwede tayo mag-splurge ng konti. Pagkatapos queso de bola, nako! May kulang pa. Ano pa?
hot chocolate. Ayun, Oo. yung tsokolate. Yung Oo. tableas naman. Oo, yung tsokolate. Wag yung kape. Pag Noche Buena, Medianoche, tutulunan laway mo doon. Makita mo lamang na nakahain sa lamesa. Pero alam nyo, mga karancho, etong pinag-uusapan natin na to, huwag kayo magpapa-blood test. Yung cholesterol, yung sugar, yung lahat ng mga blood test, pagkatapos ng Pasko, maghintay muna kayo mga 1 buwan dahil hindi nyo magugustuhan yung inyong makikita, yung inyong mababasa, at yan na rin ang sinasabi ng doktor. Pagkakatapos pa lang ng Christmas holiday, huwag muna kayo magpa-blood test kasi baka matakot kayo. Okay. Anyway, eto, Mayor, napag-usapan natin kanina yung nakaumang na transport strike. Alamin naman natin kung anong update dyan. Sa pamamagitan mismo ng tagapangulo o National President ng grupong ACTO, si Ginoong Efren De Luna. Ka Efren, magandang umaga sa iyo. Ka Efren, mukhang hindi tayo nagkakarinigan ni Ginoong Efren De Luna, National President ng ACTO. Ayun. Ka Efren, ayun, mukhang dahil hindi nagkakarinigan ay Anyway, tatawagan natin itong si Ginoong Efren De Luna para malaman kung ano naman ang update tungkol dito sa transport strike. No? Pero yun nga, pinag-uusapan natin, Mayor, kanina, maganda kung talaga merong hinaing. Dahil totoo naman yung LTO tsaka yung LTFRB talagang tad-tad ng mga mirakulo at mga anomalya yung mga ahensya na yan. Totoo yun. Kita nyo yung LTO lang ngayon, bigla na lang yung sinasabi nilang wala silang yung plastic para sa mga renewal ng driver's license. Saka yung pinapakuha ng MBI clearance. Oo, yun yata medyo binawi na yun dahil umalma yung mga tsuper. No? Pero para sa mga non-pro, yung mga pribadong, anyway, Ka Efren. Hello. Ayun. Mr. De Luna, Ka Efren, magandang umaga. Si Miguel Hilto kasama si Mayor Fred Lim. Magandang umaga, Efren. Magandang umaga po, Kyle. Sir, kamusta naman itong anong update dito sa nakaumang na transport strike na inyong inilunsad ngayong araw na ito? Number one ay masasabi natin isang matagumpay dahil sa nagpatawag kagad ng isang meeting mamaya ang ating Chairman Henes ng LTFRB doon sa aming mga problema. At yan nga yung sinasabi natin sa ating gobyerno, hindi na dapat dumadaan pa sa mga ganitong mga pagkilos kung magkakaroon lamang ng maayos na mga pakikipag-usap. Nakiusap ba kayo dati? Nagkaroon? Dati, hindi kayo pinansin? Dati kasi kami ay nagkaroon ng vote of faith noong December personal dito sa Ka Efren. Ayun, ang narinig ko lang kanina. Ngayon, gusto namin ipakita sa ating sa gobyerno na anong klaseng programa ba yung inyong tinatawag na phase out, yung by sabay-sabay, yung by unti, etc. Wala silang programa na gano'n. Na time kung gaano katagal, yung pwede naming baguhin yung aming mga sasakyan. Ang nasakit dito ay yung kinatakot namin, yung ginawa nila sa UB Express at saka dito sa mga school bus, na sabay-sabay nilang tinanggal at madalian na para bang kayang-kaya namin na bibili na parang kami ng mga sasakyan. Dapat hindi ganun yung programa ng ating gobyerno. Okay. Ka Efren, ito bang yung problema sa pagkuha ng lisensya ng mga professional, yung mga driver, na hinihinga pa ng NBI clearance? Yan ba maayos na yan, na hindi na binawi na yung kautusan na kailangan ng police clearance, kailangan pang NBI clearance? Alam mo, sa totoo lang, ay karamihan, puro kapalpakan yung ginagawa ng LTO. Dahil hindi nagkakaroon kasi ng mga public hearing o information para sa aming mga tatamaan. Ang nangyayari, kung ano yung maisip nila, yun na lang ang gagawin nila. Kaya nga lumalabas, kaya naisuspendido lamang. Kaya inihiling namin na yan ay alisin ng tuluyan. Kasi ang black propaganda nila dito sa sinasabi nila kailangan na kumuha ng NBI, kumuha ng police clearance at saka ng barangay para security rin ng mga pasahero. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang pinakangano dyan, marami ng mga batas
na pinoproteksyon na yung mga pasahero. Halimbawa natin, nagkaroon ng aksidente isang driver, tanggal ka agad ang lisensya yun at saka yung pangpisa. Kung halimbawa naman ay ikaw ay reckless, marami ka nang huli, pabayad ka ng 10,000, tapos suspendido na yung driver license. Kaya doon pa lamang sa mga tinatawag natin mga batas na yan, ay yan ay sumusupil na doon sa tinatawag natin na sinasabi nila na security ng ating mga pasahero. Ang masakit doon, yung sinasabi nila, hindi lamang doon sa pagkuha, kundi kami pinakuha, halimbawa natin isang driver. Nagkaroon ng kaso, yung tinatawag na reckless, nakita nila sa computer. Pero yun naman ay tapos na. Ay yung hindi nabibigyan ng driver license, hindi na makakapag-renew yun. Halimbawa naman, may kaso ka nung araw sa pamamagitan ng aksidente. Ngayon, yung natapos na, nagkabayaran na. Pag nakita sa computer yun, na dating may kaso ka, nakita sa NBI, hindi ka na rin bibigyan ng driver license. Para bang ang lumalabas doon, ay kung ikaw ay mahirap, ikaw ay nagbagong buhay, ikaw ay tinatayang ka lang nabubuhay sa pagmamaneho, pinagbibintangan ka kaagad na ikaw ay hindi na magkakaroon ng puwang sa ating lipunan. Hindi makatarungan yun. Mayor, may tanong kayo kay Ka-Efren. Okay, Hindi, siguro yung mga requirement na yan, bilis-bilisan ng gobyerno, no? Kasi pagkakaalam ko dyan, kung kukuha ka ng MBI clearance, di mo naman makukuha ka dun sa araw na yun eh. Bababalikin ka pa eh. Ngayon yata meron na pero binawi na yan, Mayor. Police clearance na lang. Kung police clearance na lang, dalian din. Kasi haba-haba ng pila, wawala yung kikitain ng driver sa isang araw. Yun ang problema eh. Kung minsan, may mga driver, umaasa lang sa kikitain sa pinag-aralan niya ng pagalabas. LTO. Dahil ang lumalabas, halimbawa po, tayo itawid dagat, tulad po halimbawa ng Marinduque, ay doon po walang NBI na office eh. Kung magpaparinyo ka, tatawid ka pa ng dagat at pupunta ka pa doon sa mga tinatawag na kung saan may NBI na office. Yan po yung sinasabi, kaya nga po sinasabi natin, kapag halimbawa naman, kahit na ngayon po, hindi pa kailangan yung requirement yan. Libo-libo po yung pupunta. Kahit pumunta ka sa mall, kukuha ka ng NBI, swerte ka na nakakakuha ka ngayong araw. Ay kung halimbawa po, may kakapangalan ka, hindi kukuha ka na naman ng clearance, swerte ka na sa isang buwan bago mo makuha yung clearance mo. Ganun po yung nagiging problema dyan. Friend, yung sa mga mall, buti na, banggit mo yung sa mga mall, yung mga renewal ng driver's license, lalo na yung sa non-pro, ay suspendido yun sa mall. Pinapapunta kayo dun sa mga pugad nila, dun sa mga, dito sa NCR, dun sa kanilang mga head office, kung saan nuknukan ng korupsyon. Yun nga eh. Yan nga po yung sinasabi natin. Kung ano-ano yung mga pinag-iisip ng LTO na hindi naman pinag-aaralan. Katulad po ngayon, nagyayabang sila. Inalis nila ang kapangyarihan sa mga mall at kamamagitan ng renewal ng driver license. Pero ang lumalabas, wala namang kakayahan yung kanilang mga iba't ibang ahensya dito sa Metro Manila o sa ibang lugar para maserbisan yung tao. Ang kadalasan po dyan, sa dami, napuno na yung isang area ng kanilang opisina at hindi po maserbisan lahat. Yun po nagiging problema. Napakaganda na ng tawag natin na magkaroon ng renewal doon sa mall at napakalaking tulong yan sa mga nagpaparenew na hindi mahirapan yung masyado mga tinatawag natin mga empleyado ng LTO. Ayun, kasi ang nangyayari dyan, bukod sa napakahaba ng pila doon sa kanilang mga opisina, nandun pa yung mga nanghihingi, yung mga fixer, lahat, di ba? Yun yata ang gusto nila. Ang strategy nila dyan ay parang iniipon nila, tapos halimbawa natin ay nahihirapan, babalikan na lang kinabukasan. Pero ang gagawin kagad nila, kukunan ng picture. Pagkatapos, ang gagawin nila, imamani-mani nila yon, tapos yun, may pang-ilalim yun, may palagay-lagay na, para hindi na pababalikin na lang sila kinabukasan. Okay. So, tapos, sinasabi nila, papel lang ang kanilang maibibigay dahil wala raw yung plastic, di ba? Ayun nga po yung kapalpakan natin. Nagbayad na tayo ng plastic pero wala pa namang ibinibigay kundi papel na. Para ba yun sa pag nagpa-renew tayo ng tinatawag na ating sasakyan, nakapagbayad ka na ng sticker pero isang taon na wala pang sticker pero bayad ka. At wala rin yung plate number Wala yung plate number nila. Wala na. Talagang lahat Pero bayad na tayo, wala pa rin yung plate number. Yan po yung sinasabi natin, dapat imbestigahan yan. Ayun. Dahil alam natin na, halimbawa natin, 45 days, ay kung nilagay nila sa bangko yan, ilang milyon yan, hindi pinagkakitaan pa nila yan, yung tubo nun. Ako ang suhestyon ko dyan, ito Mayor, kung tama, kung hindi nila marirenew kaagad,
dahil wala silang kakayanan, o wala silang gamit, o wala silang kung ano, wala silang kukote, kung hindi pa nila kayang ibigay yung mga renewed driver's license, bakit hindi i-extend na lang muna hanggang yung backlog nila ma-fill, di ba? Extend nila lahat. Kunyari, ang expiration date, Disyembre. O, ang projected nila, yung backlog nila, ma-fill nila, Marso. Di-extend muna hanggang Marso yung mga expired driver's licenses para wala rin puwang ay yung makakapagtrabaho yung mga motorista, yung mga tsuper, at wala rin puwang yung mga yung mga namemera, di ba? Kasi ang gray area diyan nangyayari yung mga hocus-pocus eh. Kasi wala akong programa ang LTO eh. Walang programa ang ating gobyerno kung ano lang ang maisip nila. Kasi malinaw na malinaw, kapag ka nahirapan ka kumuha, maraming mga requirement, may pera. Ayun. Okay, Mayor. Pero meron akong suggestion dyan, para hindi napiperhisyo itong mga driver, whether professional or non-professional. Oras mapilapan yung form o ma-fingerprint kung kinakailangan yung fingerprint, bibigyan lang sila ng resibo na nakapagbayad sila. Ngayon, kung wala pa yung plaka, wala pa yung driver's license, okay na yon. Yung plaka at driver's license, ang magdi-deliver, yun ang LTO branch. Hindi na yung driver pa mag-iintay o pa babalik-balikan doon sa LTO office. I-reverse natin. Basta nakapagbayad na eh. Obligado na itong branch ng LTO o main office na i-deliver nila yung lisensya either by mail o kung yung plaka by delivery. Bakit kinakailangan iintayin pa kung aabutin na 1 linggo o 1 buwan? Paano yun? Hindi bibiyahe yung driver. O kung non-professional naman, hindi ka pa makapagmamaneho. Dapat hindi masisira, hindi madidelay yung iyong trabaho. Okay. Ka-friend, thank you very much. At harinawa, maging mapayapa at maging fruitful yung inyong diskusyon sa gobyerno para sa kapakanan na rin ng mga tsuper, ng mga operator at siyempre ng riding public din. Sir. Maraming salamat po. Ayun. Magkakaroon pala sila ng pag-uusap sa gobyerno. Pero ang sinasabi nga nila, kung hindi sila mag-aamba na mag-i-strike, hindi pa sila papansinin. Ayun. Yun ang mahirap. Dapat yung mga tauhan ng gobyerno, gampanan nila yung kanilang tungkulin. Na hindi naaabala yung paglabas ng plaka, lisensya, permiso, o whatever. Kahit anong sangay ng pamahalaan. Yung red tape yan ang nagiging dahilan di ba? Kaya tama rin yung ulat ni Jojo Sikat kanina, RJ Patrol numero 2, na si Senator Poe pinapa-question naman itong kung bakit daw hindi nakasuhan ito si Jun Abaya. DOTC ito. Palagay ko maganda talaga para rin sa kapakanan ng lahat sa gobyerno. Natingnan na natin, talagang himayin na natin ang mga problema sa DOTC para makapaglatag na ng mga pangmatagalang solusyon. Dahil parang lahat ng mga main problems natin ngayon, sa MRT, sa traffic, sa public transport, lahat punot dulo, pati sa komunikasyon, lahat bumabagsak sa DOTC, di ba, Mayor? Pero alam mo, yung pagsasabi na dapat bakit hindi isali sa demanda si Secretary Abaya. Yes. Sa pagkakabasa ko sa pahayagan, dadalawang araw pa lang siyang nakakaupo Kung ganun, kaya hindi ganong napag-aralan. Siguro nakapending na yung mga papeles na yon. Baka umiiwas naman si Secretary Abaya na masabi na tinutulugan niya yung mga papeles. Kaya pinirmahan. Kaya lang, malaking kwarteto hindi ba? Dapat talaga, nag-ukulan din ng pag-iisip. Pero yung pagmamadali, pwedeng dalian yun Mawala yung red tape Mawala lang yung red tape, wala na lagayan Kaya nagkakalagayan kasi napakatagal na yung iniintay ng mga tao hindi dumarating. Maaaring sinasadya para lagay muna. Hindi ba ganyan? Ang lagay niya, ano ba lagay ng oras? Ang oras po natin ngayon ay 10:43 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain.
Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Corporation. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, kilalanin sina Senator Antonio Trillanes IV at former MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino sa programang 8 Diretso, December 11, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Okay mga karancho. Tabayanan nyo yan, yung Bakit Kita Iboboto. Tuwing Biyernes po yan. At itong Biyernes na ito, ang aming makakasama, ang aming gigisahin, ay si Vice Presidentiable at kasalukuyan Senador Trillanes at dating MMDA Chairman na Francis Tolentino. Magiging maganda usapan dahil mga kontrobersyal na mga karakter ang aming makakapanayam ngayong Biyernes na ito. Ayan po. Bakit Kita Iboboto? Yan ang pinakapunot dulo ng programang yan. At yan ang pinakamatinding tanong na ating ibabagsak para sa kanila kanila'y sagutin kung masasagot nila ng tama. Ayun. Yan ang kailangan. Malaman natin yung kung karapat dapat na bigyan ng pagtitiwala itong mga kumakandidatong ito. Kasi kapag marami pag tinatanong nyo na tungkol sa plataforma de gobyerno nila, hindi na makasagot eh. Makikita natin kung itong dalawang ito masasagot nila. Pero humanga ako ng Biyernes Mayor, si Ambassador, ngayong Congressman Roy Siñeres. Lahat ng tinanong namin sa kanya tungkol sa kanyang plataforma de gobyerno, meron siyang sagot. So ibig sabihin talagang pinag-uusapan, pinag-iisipan niya yung kanyang pagtakbo bilang presidente. Bagamat sinasabing hindi itong isa sa mga matunog na mananalo, pero at least kung pag-uusapan yung alam niya ba yung kanyang pinapasok, meron ba siyang programa, in that case, mukhang talagang merong programa yung mama at pinag-isipan niyang mabuti yung kanyang ginagawa. Hindi, nababasa ko ang performance niya si Roy Siñeres. Mga matagal na siguro. At tila na sa kanya meron siyang ipinaglaban yung isang biktima ng si Sara Balabagan ng rape, di ba? Si Sara Balabagan. Oo, pinaglaban niya yon. Kaya yung Malabagan na yon nabigyan naman ng ibang mga pagkakataon para magbagong buhay. Ngayon, nandito na sa at mukhang masaya na siya. Bagamat pagkakaalam ko parang nagpapastor-pastoro na yun doon sa mga Christian program sa television. Parang ganun ata. Yun ang pagkakaalam ko. Pero di ba dati yun? Parang Muslim Filipino yun dati. Parang nagbago yung kanyang pananampalataya. Pero ngayon, parang nakita ko recently, mukhang happy naman. Kasi natulungan ni Siñeres. Ayun. Kaya lahat ng mga nasa Department of Foreign Affairs, nasa Department of Labor, yun man sa mga nag-aasikaso sa OFW, yan dapat dinidibdib nila yung kanilang responsibilidad kung paano makakatulong
sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa ibang bansa? Napakarami raw. Napakarami mga kababayan natin ang mga hindi nabibigyan ng karampatang tulong dun sa kanilang mga kaso. Kasi marami, parang itong 2015, ewan ko kung tama yung datos ko, pero parang meron daw mga 2,700 OFWs ang nakasuhan. Parang 250 o 250 plus pa lang ang nabibigyan ng tulong dahil dun sa pondong inilaan para dun sa legal assistance nila, kalahati pa lamang. Yung na-release na ng DBM yung pondo, pero parang kalahati pa lang yata ang ginagasta or something like that, no? Ibig sabihin, kulang talaga sa tutok dun sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Ito na lang ang kaso, si Congressman Pagdilaw, na-interview natin yun dito a few months ago, nagpunta daw siya sa Saudi Arabia. Nakita niya yung halfway house na tumatanggap ng mga Pilipino ro na tumakbo sa kanilang mga employer dahil either inaabuso physically, sexually, o di kaya hindi binabayaran o sinasaktan, ay ang pangit daw ng living conditions, nakahiga lang sa banig o yung, kung ano man yung equivalent nila sa banig doon. Pagkatapos parang pati yung supply, yung food, yung damit, pati yung living quarters, yung accommodations, napakapangit daw. Parang hindi niya maintindihan kung bakit tila napapabayaan yung ating mga kababayan, lamang at tinatawag natin bagong bayani. So dapat talaga, kung pera lang ang kailangan, meron naman daw pera. Pero nasaan? Hindi naman yata nadidispal ko, pero hindi rin, kulang sa action. Kulang sa action. Yan lang ang problema, no? Marami tayong natatanggap na report. Kahit na nung araw hanggang ngayon, na walang ganong pagmamalasakit yung mga tauhan ng gobyerno. Mga embassy. Doon sa ibang bansa, yung sa mga consulate, na dapat talagang unang-unang kanilang responsibilidad, tulungan yung mga taong nagkakaroon ng problema kasi maaaring iba yung mga batas doon eh. Iba. O iba yung mga customs and traditions doon na hindi naman nila sinasadya na labagin, ano? Kung nandun yung ating mga tauhan ng gobyerno at nakahandang dumamay o tumulong, kamakay sinasabi mo, meron parang tirahan doon na hindi magandang facilities, para ano yung binabayad natin mga buwis? Ayun. Ang masama, baka may pondo nga. Pero ang pakaraniwan na kinakatwiran ng mga namamahala dyan, wala o kulang ang pondo. Hindi naman daw kulang. Kung merong pondo, ba't hindi nyo gastusin? Gusto nila yung savings daw para hindi sila ma-issuehan. Hindi naman nagagalit tuloy si Garto. Anyway, kung meron po kayong komento, meron pang ilang minuto, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At dalawa na po ang ating text line. Meron din 0917-798-8910. Inuulit ko po, 0917-789-8910. Yan, para madaling matandaan, yan, mga cellphone. At meron din tayong hotline. Ito po yung landline na kung gusto nyo marinig ang inyong tinig, 412-0288. 412-0288. Anyway, Mayor, ang isang dapat natin bigyan din ngayon, lalo na at Pasko, makiusap tayo dun sa mga empleyado ng DFA, yung mga kawani natin sa diplomatic service na siyang inaasahan ng ating milyong-milyong mga OFWs na nawawalay sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na panahon ng Pasko para lang nakikipagsapalaran para mabigyan ng mabuting kinabukasan ang kanilang mga asawa at anak. Ayun. Alagaan niyo po yan. Alagaan niyo po ang ating mga OFWs, hindi porket yung iba kasing mga mayor, mga OFWs, mga simpleng tao lang. No. Kaya ito naman mga edukado kuno na mga diplomats o yung nasa diplomatic service, kung tratuhin, kala mo inaalila, parang alila yung humaharap sa kanila. At marami na mga OFWs na nagrereklamo dyan, parang chimoy at chimay ang trato sa kanila, sa kanilang sariling embahada, na ang embassy parang extension yan ng lupa ng Pilipinas. Yan po ang mga taxpayers. Yan ang bumubuhay sa ating bansa. Binabastos nyo. Paano? Wala silang pakialam . Gusto nila
Pag sila tumulong, may katumbas na lagay is my guy. Ayun. Yun ang problema eh. Kaya Yun yan ang naman, dapat mawala eh. dapat makulong talaga. Dapat ipakulong yung mga ganyan. Sana magkaroon ng batayan. Yung paraan para i-check ang performance nito mga staff na ito sa mga embassy, sa mga konsulada, sa ibang bansa. At kung merong mga complaints yung ating mga OFW, sana merong pagkakataon silang marinig. Kahit na sa internet o kahit na, kasi yung iba naman dyan takot pumunta sa DFA. Dahil kasi mga kasamahan din ng kanilang nirereklamo ang makakaharap nila. Anyway, basahin natin bago tayo magpaalam ngayong umagang ito ang text ng ating mga beloved listeners. Parang walang mayor sa Maynila. Halimbawa, ang Blumentritt, kanto ng Recto may terminal mismo, kanto meron ding karinderya sinakop isang lane ng avenida. Nasaan ang barangay at pulis? Mga abusado dapat kalusin from Roy Valbuena ng Antipolo. Okay. Ito si Roy Valbuena, talagang ang issue na tinututukan nito sa Maynila. Palagay ko, dito yung nag-opisina. Kaya may negosyo ito dito. Kahit na taga-Antipolo siya. Pero yun daw, napakaraming mga terminal na hindi, may karinderya na sinakop isang lane ng avenida. Nasaan daw yung barangay at nasaan yung pulis. Tama si Roy dyan. Kasi yun ang dapat sa mamamayan eh. Na pansinin kung ano yung maling nangyayari. Dahil pag magsasawalang kibo tayo, tuloy yung kapabayaan eh. Tuloy yung neglect of duty, tuloy yung mga irresponsibleng gawain, ano. Alam mo, pribado o sa gobyerno, pag kayo pumasok diyan sa mga opisinang yan, meron kayo obligasyon na gampanan yung inyong tungkulin o responsibilidad na makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. O kabakayan, obstruction. O sino ba napipirhisyo dyan? Di yung mga may-ari ng mga sasakyan, mga driver. Di ba, nagkakaroon ng traffic jam. O kaya, alisin niya obstruction na yan. Ayan. Ito naman, Mayor. Mapagpalang umaga po ng Lunes, Karanchi Mix, at welcome back po muli at kinagagalak po namin na nagbabalik na po kayo at dalangin ko po sa Diyos na lubusan yung paggaling at mabuting kalusugan. Pakibati po Mama Vivian Mark, pamangkin kong si Althea at aming pastor na si Rolando Bautista ng Smoky Mountain United Church, Balut, Tondo, Manila. Okay, taga sa inyo. Pero ito, Balut, Tondo, Manila. Suporta din po sa inyo. Salamat ng lubos, gumagalang, nagpapasalamat, solid listener, Marvin Capili. Maraming salamat din po, Mr. Marvin Capili. Okay, good morning Karanchong Mix at Mayor Lim. Saan ka naman nakita ng underpass na ginawa ng mini shopping mall na may closing time at limit ang time ng papasok? Nilagyan pa ng mga gwardiya ang mga entrance. Di mini mall na talaga ito at hindi na underpass. At tinutukoy ko po yung underpass sa Quiapo na ipinagawa ni na Mayor Lacson at Vice Mayor niyang Antonio Villegas para maging daanan ng mga taong magsisimba sa Quiapo at mga tatawid across Quezon Boulevard. Salbahe talaga itong current occupant ng City Hall. Anyway, kapos na po tayo sa oras. Yan po ang text ni Mr. Arnel Beroya. Yun nga naman, bakit nagkaganon yung underpass, ginawang mall? Magandang umaga po ka, Miguel, at welcome back po sa inyo, Mayor Fred Lim. Iba na talaga pag mabubuting tao ang ganap na minamahal ng karamihan at patuloy na tinatangkilik at pinaniniwalaan ng taong bayan at pagdating sa tamang paglilingkod. Okay. Yan naman ay hindi ko na mababasa po lahat. No? Yan ay mula naman kay Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila. Good morning, Donald. Okay, good AM, Sir Miguel, at nice to hear you again, my kababayan, Mayor Alfredo Lim. Welcome back, Mayor. Gardo, kamusta ka na? Salamat sa iyo, Donald. Hindi, ito naman si... Okay, welcome back daw sa inyo. Tigil na kayo mga patutsada nyo kay Mayor Lim, ang gulo ng Quiapo at Artiaga. Okay. Dami raw yung mga terminal ng mga tricycle. Yan naman ay mula kay Norman Texon ng San Miguel, Bulacan. Thank you very much, Mr. Texon. Ay, salamat, Mr. Texon. Bago po... Ngayon, meron na akong babatiin. Yes, sir. No? Yes, sir. Anibersaryo ng kababayan ng Maynila. Opo. Yan ang tinatag ni
Mrs. Lito Atienza. Mayor Lito Atienza, ngayon congressman. Yes, sir. Kaya bumabati ho kami sa inyo kasi yan samahan ng mga tumutulong. Hindi lang sa kababaihan, kahit sinong nangangailangan ng tulong, tumutulong sila. Ang namamahala dito si Mrs. Lito Atienza. Okay. Anyway, Mayor, bago tayo magtapos, ngayon pa lang, nag-text 2 minutes ago, etong tagapagsalita ng Shell, Pilipinas Shell, ito po sa gasolina, meron na naman daw rollback na ipatutupad epektibo alas 6. Alas 6 bukas. Yun, bukas ng umaga. Pero yung iba-iba namang oras niyan Ang rollback daw, bawas, kaltas, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang unleaded gasoline hindi magbabago, no change. Sabi nung spokesman ng Shell, ang kerosene ay kakaltasan, babawasan o i-rollback ng 70 centavos per liter at ang diesel o crudo ay bababa ng 50 centimos kada litro, epektibo bukas na po. Ayun, rollback na naman. So good news yan. Good news. Good news. Pero bakit butal? Ba't di nila gawin piso na ang diskwento? Ang pagbaba o 2 piso. Batay daw sa world oil prices yan, sa world market. Anyway, dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bukas po magkakasama-sama tayo muli. Mayor! Maraming salamat din po. Ito ang inyong katapat, Fred Lim. Thank you for all the best wishes. A Trimedia Pro Incorporated.